Magandang araw mga pare, ako nga pala si paring RJ at pag-usapan natin itong mainit na sagutan ni Tatay D at nitong si Risa Hontiveros. I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Ayan, nagpapaliwanag kasi dito si Pangulong Duterte na yung pagsasalita niya nga, kung paano siya magsalita, kilala naman natin siya kung paano magsalita. Medyo siga, medyo may pagka magaspang nga. Yun nga sabi niya, sensitive nga kasi tong si Risa Hontiveros sa mga ganyang bagay. Sensitive siya pero ay tuloy natin. Bastos ako. Yun. Walang hiya ako kasi galing ako sa... Kasi 'di ba napansin niyo si Yorme, si Isko. Ganyan din medyo magaspang din siya magsalita. Tsaka yung mga salita niya parang mga salitang kanto. Siyempre pag lumaki ka sa mahirap, hindi mo naman maiiwasan na hindi mo naman maiiwanan lahat ng mga ganong ibig sabihin na ganong pag-uugali. Salamat. Ba't yan si Hontiveros, mahirap ba yan? Puro drama ang alam. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang Sagot talaga mo ng talaga. bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ng mo, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos. Sa'yo, Hontiveros, dami mong alam. Salamat ka. Wala ang hiya talaga ako. Umamin na nga sinasabi niya na nga na walang hiya ako. Ayoko talaga nung arte mo. Alam nyo kasi si Hontiveros, artista talaga yan dati. Kasama niyan si, kung di ako nagkakamali, kasama niyan si Lea Salonga. Kaya ganyan yan, puro kadramahan sa buhay. Ayaw mo ng bastos, yung bastos na yan, ayan yung nagbigay sa Pilipino ng maayos na pamumuhay kahit papano. Diba? Ikaw, anong ginawa mo? Yan ang totoo. Tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need, Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero Ikaw, buisit ka, Hontiveros. Ikaw yung mahilig manira, di ba? Ikaw yung may mga pa-script na pag pa-press con ka o nagpapa-ano ka ng video sa media, may may pa-drama-drama ka. Ikaw yung mahilig manira dyan, tapos sasalita ka ng ganyan. Tuloy. may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi ideya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I heard the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, Hindi ka kasi nakikinig pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin Hindi sinasabing mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me. No. Ano siya sa no. Laging ganyan yan. Ano talaga to si Hontiveros? Isipin mo na lang 'di ba ayaw niya, parang advocate siya ng mga women's yung mga bata, mga na-abuse. Ba't saan ba nagsisimula yung mga abuse na yan, 'di ba? Sa droga. Kung hindi mo kung hindi mo tatapusin yung droga na yan, kung hindi mo tatapusin yung mga illegal na pinagbabawal na gamot na yan, hindi mauubos yung mga abuse na yan na yung pinag-aano mo. Dapat nga, ikaw ang manguna dyan Diba? Dapat nga, matuwa ka pa Mr. Chair, Sige. miyembro po ako ng committee ito, Wala ng kaming subcommittee pakialam. at ng Senado. So, I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang I will do the same thing again and again and again basta nandyan yung droga. Dapat Mr. Chair, ganito yung mga ganito yung mga mayor natin yung ibang mayor protector pa ng droga. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect
to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing. Ewan ko sa'yo, paano-ano ka pa? Anong gusto mong palabasin? Ano siya, nagdadrama-drama yan si PRRD? Ikaw yung madrama dyan eh. And I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Hindi pinag-uusapan ang mali ang droga. Anong pinag-uusapan nyo dyan? Diba? Mali ba yung droga? Tama. Mali yan eh. Yun na din yan. Dyan pupunta yan. Droga. Dyan pupunta talaga yan. Anong hindi pag-uusapan? Ba't parang pinagtatanggol mo pa yung... O alam sa'yo kung okay ba sa'yo may droga o ano? Ewan ko sa'yo. Ano ba tayo dyan? Parang kakaiba ka. Usapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. Chair, doon. if I may. Salamat Sige, kayo, it's Mr. It's actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 Masakit minutes yung of ulo ni tanga oh. Balikan natin. Senator Bato, Ayun. and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige. Sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa character ko, yung policy ko, yun na yun yung sa yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko pati bunganga ko. Ayun kasi yung sinasabi ni Pangulong Duterte dito. Na-experience niya kasi yan eh. Naging mayor siya ng Davao. Na-experience niya kung paano, kung ano yung gagawin, yung dapat gagawin. Ito si Risa Hontiveros, naging senador na lang naman bigla yan. Ano ba yung ginawa niya? Bigla na lang sumulpot yan, di ba? O, ano ba yan si Risa? Yan nga, yung sinasabi ko sa inyo, kasama yata yan nila Lea Salonga dati dun sa theater. O yan, mahilig siya sa theater. Yun na yun yung galit ko. Galit yun. talaga ako sa droga. Sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Alam ko sasabihin, lahat naman tayo galit sa droga. Ba't si Risa Hontiveros parang hindi? Ewan ko dyan. Chair, if I may. We invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Ano kayo ngayon? At ano sinasabi ng mahaba. But, itong ating... Ito kasi sinasabi ni Bato dito. Si De Lima kasi kung napanood yung video niya na buo. Dire-diretso, nagsasalita, wala nag-i-interrupt. Etong nung nagsasalita na si President Duterte, etong si Hontiveros, panay sabat. Hindi mo na patapusin. As no. Ganun pangala to. Nag-raise pa nga ng hand yan. Kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator. Pero yun, nasabi ko na rin. Nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa... anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Na-experience niya kasi bago siya ang alam ko bago siya umupo ng mayor sa Davao. Talamak talaga ang talamak talaga ang droga diyan. Kaya nga niya nilinis kaya nga niya na-experience Kaya nga effective yung niya yung tawag dito, yung pattern niya yung ginawa niya 'di ba? So in-apply niya sa Pilipinas. Nung naging presidente siya, in-apply niya sa buong Pilipinas. So nabawasan talaga yung mga addict. Nabawasan talaga yung sabihin na nating talamak na bentahan ng droga. Maraming sumuko na natakot na matukhang, 'di ba? So effective yung method niya. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto. Kaya
medyo frustrated siya, 'di ba? Pinangako niya nga dati na within 6 months na tatapusin niya yung droga sa Pilipinas. Sobrang dami pala, nagulat siya ngayon. Kaya medyo frustrated siya sa nangyayari ngayon. Yung binawasan niya na nung nakaraan, binawasan niya na, ginawa niya na lahat. Kaya nga biglang bumagsak yung katawan niya ni 'di ba, ni PRRD. Magugulat ka, malakas yan bago nung tumatakbo ng presidente, 2016, 'di ba? Tapos biglang bagsak nitong nung siyempre na-stress na ba naman sa dami ng problema ng Pilipinas, eh. Ngayon anong ginagawa? 'Di ba sabi nga nung, ipagpapatuloy daw, sabi nga ni Marcos, ipagpapatuloy ko yung ginawa ni, President Duterte, war on drugs. Tapos yung build nga, 'di ba, ewan natin kung ano nangyari sa build. Pero sa war on drugs, imposible niya ituloy yun kasi siya mismo bangag, 'di ba? Di umano. So, paano yung war on drugs malabo na talaga kaya nga ngayon 'di ba, ang dami ng nangyayaring krimen. Bakit? Kasi talamak na naman yung droga, talamak na naman, nag-aano na naman, nagbo-boom na naman. So, malaman-laman natin yung mga dating huminto na sa pagdodroga, nagdodroga na naman ngayon. Bakit? Nakakabili na ulit sila, wala na silang takot, Paano nga naman sila matatakot, tropa nila yung presidente, 'di ba? Presidente nga nagaganon, kami pa kaya? Ako dyan sa yung boulevard na yan, you will be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo. So, experience niya kasi talaga kaya siya gano'n. Kaya bad trip siya sa droga. Ewan ko dito kay Hontiveros, bakit di niya makita yung point, Ano gusto mo, bigyan pa ng pagkakataon niyang mga 'yan, 'di ba? Sila nga yung sumisira sa bayan. Sila nga yung sabihin na natin yung mga nagta-try, yung mga gumagamit, choice din nila 'yan. Gusto rin nila 'yan na gumamit sila, 'di ba? Puwede ka namang hindi, O tapos after ng paggamit, ano na mangyayari? Yun na yung krimen. Siyempre, wala ka ng pera, ubos na. Ang gagawin mo? Palubat ka na, 'di ba? Benta ka ngayon ng gamit, 'di ba? Yung iba gano'n. Tapos yung iba 'pag wala na mabenta, nakaw na. Yung iba naman ang trip, tamang gahasa. Ayun na yun, tapos inaano ka pa ng sabihin mo na human rights, 'di ba? Pangmomolestya na yun dahil yun sa drugs. Sabi ko yung nanay na lumabas, nagtrabaho, padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Nandito na lang rin tayo pag-usapan natin what's the best approach to. The best approach really is dito sa baba. Barangay captain, tapos yung mga mayors, dapat nilang pukpukin talaga. Yan. Doon kasi magsisimula yan sa baba. Hindi naman pwedeng magsisimula yan sa taas. Sabihin na natin sa magsisimula sa Senado. Wala kang magagawa dyan, Risa. Ang mag-ano talaga dyan, yung mga barangay, kung paano nila susugpuin. Tapos mayor dapat, 'di ba? Tapos ipapatupad nila sa baba. Kasi mayor ang nahahawak ng isang syudad, O 'di ba? Doon muna nagsisimula 'yan, From isang syudad, isang city, iuutusan niya yung yung mga barangay captain na ayusin yung lugar. Sugpuin 'yan. Dapat ganito yung gawin diyan. May plano dapat, 'di ba? Nagsisimula 'yan talaga sa sa maliit, kumbaga sa community, bago magiging isang district na gano'n, sunod-sunod 'yan, So wala anong alam ni Hontiveros diyan, hindi naman siya kahit naging captain, hindi nga yan naging kapitan, Hindi ako sigurado pero palagay ko hindi naging kapitan 'yan, Pag ang isang mayor, pag sinabi niya na walang droga dito sa siyudad ko, hindi naman ako nagyayabang. Ayun kasi yun, Ang pino-point ni dito ni
Pangulong Duterte. Pag sinabi ng mayor na ayaw ko ng droga sa lugar ko, dapat sumunod lahat. Sumunod lahat ng barangay, sumunod lahat ng kapulisan, dapat yung pulis, 'di ba? Yan ang ano diyan. Ang may hawak ng pulis ng city, 'di ba, mayor? Kanino susunod yung mga pulis na 'yon? Dapat sa mayor. Kung nasa ano na yan, nasa initiative yan kung ang mayor ganto, ang lugar magiging maayos, 'di ba? Kung ang mayor magaling, ang lugar magiging maayos. Paano pag ang mayor mo puro kurakot lang ang gusto? Biski patubig hindi maayos-ayos, pati basura hindi maayos-ayos. Hahakutin na lang, hindi pa magawa. So, wala talagang mangyayari sa lugar nyo kung ganun. Nag-umpisa yan sa mayor. Ay, pupunta naman kayo ng Davao kung gusto ninyo. Meron kayo. Pero pag sinabi ko, dito sa Davao, walang droga, wala talagang droga. O, ganun. Ay, Mr. ilang pulis O, sasagot dyan. na naman ng animal, buwisit. Ayan, si Gamboa, Danau. Mr. Chair, Mr. Chair. Kaya, makinig ka muna kasi. Ito, dumaan si Koy. Pag sinabi ko sa kanila, walang droga, kayo ang... Oo, di ba? Ganun na mangyayari Pag sinabi ng mayor na ayoko ng droga, gawin nyo to. Pag hindi nyo ginawa, sa akin kayo malilintikan. So, ang mangyayari, dapat yung mayor may kamay na bakal. Hindi kamay na kurakot. Sabi ko, ipapakaw ko talaga sila sa cross. Nagpagawa ako ng cross dyan nilagay ko sa barak sa likod. Ipapako ko yung police director dyan na pagka may... O, di ba? Kasi yun ang point doon. Kung hindi magsasabi yung mayor na ganito ang gawin ng mga pulis, ganito ang gawin ng mga barangay, walang mangyayari talaga. For the record lang, in fairness sa PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency is the lead anti-drug law enforcement agency, responsible for preventing, investigating, and combating any dangerous drugs, controlled precursors, and essential chemicals within the Philippines. So anong ibig sabihin? Anong gagawin namin? So, tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Walang sinisira. Hindi sinisira. Ano ba naman ito si Ontiveros talaga? Sinasabi Anyway, ko, matatapos. kulang. Pero Hindi naninira, hindi sinisira. Ang sinasabi diyan, kulang o hindi pursigido o hindi ang tawag doon yung malakas, hindi matikas, hindi pinupush yun. Kaya so, meron nga tayong PIDEA naalala nyo nga nagka-anuhan nga sila nung, di ko alam kung NBI ba yun. Nagkatutukan ng baril. Hindi nakikipag-coordinate sa isa't isa Meron tayong PIDEA pero kailangan natin ng mas malakas na ahensya para dyan sa war on drugs na yan. Kasi kung PIDEA lang aasahan nyo, walang mangyayari. may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi PIDEA rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Hindi Pero I makasalita. heard the term, Mr. Chair, You have halos to have inutil. Mr. President, tao, pati pondo ng pera. There are ways na i-strengthen natin Hindi mo sinasabing dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Di kasi makita ni Ontiveros yung point, kailangan natin ng mas malakas o yung, kasi oo, may PIDEA nga tayo, pero hindi naman natin maramdaman, di ba? Wala ring mangyayari. Kailangan natin yung talaga magpupush na yung yun lang talaga, yung sa war on drugs lang talaga, na yun lang talaga yung aanuhin nila, pupuksain nila. Anyway, tuloy. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng walang pakialam subcommittee namin. at ng Senado. So, I am just making an interjection Yes, in fairness sa PIDEA na isa sa mga importanteng institusyon ng law enforcement natin, particularly in suppressing the supply of drugs. For the record lang, Mr. Chair. Dagang salamat, Mr. Chair. Ano nangyari ngayon? Marami pa ring supply. Hindi kasi, depende kasi yan talaga sa, sa namumuno di ba? Kung ang namumuno mo mahina talaga, walang mangyayari. Kung hindi kagaya nung panahon ni PRRD. Nakilos talaga sila kasi ang gagawin ni PRRD, papagalitan niya yun. Anong ginagawa niyo? Magtrabaho kayo, di ba?
Eh, ngayon pa-petiks-petiks na lang tayo, eh. Talaga petiks ang pangulo, petiks ka na rin. Of Senator De Sige, La what's the Rosa. opinion of the Ako President naging is... mayor, Ito yan. congressman, naging presidente. Ang sinasabi ko dito, wala akong tinatamaan. I'm just expressing, I said, my experience. Oh, ayun yung sinasabi ni Tatay D dyan. Na na-experience ko nga yan. Simula sa baba, alam ko na yung mga nangyayari dyan. Kaya ito yung ginagawa ko, kaya ito yung method ko, kaya ito yung pinush ko. Kasi ito yung effective. Eh kung ano-ano pinagsasabi ni Ontiveros, eh, wala naman siyang kaalam-alam dyan eh. Alam mo, Ontiveros, mag-video-video lang tapos may binabasa ka. Na kung ano talaga ang kulay ng droga dito sa Pilipinas. So, yun na nga yun. Ayun, ang point ni Pangulong Duterte, alam niya yung kalakaran ng droga sa Pilipinas. Kaya nga ganun ang ginawa niya para mapuksa, para mabawasan. Hindi naman lahat, hindi naman sabihin natin hindi niya 100%, pero ang laking binawas. Biruin mo dati, maglakad ka dyan sa labas, wala kang takot. Eh ngayon, punta ka dyan sa, lumabas ka ng madaling araw. Tignan natin kung hindi ka kabahan. Marami nakapaligid, syempre, makikita mo naman. Tapos yung mga wala pang curfew sa ibang mga city. Ito ma-mention ko lang yung Bacoor, buti nga yung Bacoor hanggang pagdating ng 10:00 wala nang bata sa labas. Eh di maganda yung ginawa ng mayor. Yun yung sinasabi ko na pag ang mayor ay maayos o may alam yung gagawin o may initiative, maganda yung lugar, maganda yung magiging kalabasan, di ba? Eh hindi, pag ang mayor mo ay sablay talaga, walang mangyayari. Pero mo sa sabihin na natin sa sige sa Bacoor na lang ulit. Walang pulubi diyan. Alam niyo kung bakit? Kasi bawal ang pulubi sa Bacoor. Pag may pulubi doon inaano nila, parang nire-rescue nila tapos meron silang facility para doon sa mga pulubi. Gano'n dapat. Eh punta kayo ng ayoko na lang magsalita pero ang dami diyan diyan sa kumakain ka eh. Hindi naman sa inaano natin yung mga pulubi pero yung alam mo yung kumakain ka, 'di ba? Kakain ka tapos papasok dun sa resto manghihingi sa'yo. Hindi naman siyempre ako para umalis na bibigyan ko na yan agad. Pero hindi naman dapat gano'n ang gawin. Dapat may yung mayor o yung mga namumuno sa mga lugar na yan. Dapat asikasuhin nila yung mga ganyang bagay. Kasi maliliit na bagay yan pero pag dumami ang mga nanghihingi na yan, iba na. O di ba yung iba nga sa saan ba yun? Hindi ako nagkakamali, Santa Mesa ba yun? Yung mga nangunguha ng alam nyo ba yun? Yung mga nangunguha ng battery ng mga truck. Nakita nyo na ba yun sa Facebook? Nung nawala si Yorme sa Maynila, ganyan na naman yan. Diba? Nasa nga yan? Nag-umpisa yan sa mayor. Tapos, I think governor na yata ang sunod na dyan. Tapos, yung mga, tapos sa presidente na, o sabihin na natin sa presidente na agad. Eh paano nga ang presidente walang walang initiative o walang sabihin natin walang alam. O sabihin natin hindi alam yung mga nasa baba, hindi alam yung kung paano maging mahirap. 'Di ba? Eh mayaman eh. Si Risa Ontiveros mayaman din naman 'yan eh. Kaya sabi ko nasa theater 'yan, 'di ba? Hindi ako nagkakamali, alam ko nasa kasama niya yung mga yun nga sabi ko si Lea Salonga kasama niya. Eh kung mayaman ka nga naman, 'di ba? Tapos naging senador ka lang bigla. Hindi mo alam yung mga nangyayari sa baba. Wala talaga. Mayaman ka eh. Sino ba namang pag may pera eh iintindihin ko pa ba 'yan? Ay wala akong pakialam diyan. Mga may hirap na 'yan. Pakialam ko lang dapat bumoto kayo sa akin para manalo. Anyway, maraming salamat mga pare. Ako nga pala si Pareng RJ. Hanggang dito na lang. Ingat kayo.